He doesn't want to hear any of his heads using his power for their personal motives. At sa salita ng lalaki na iyon, halatang gusto noon na may maging utang na loob si Kayla. Kung siya na nga na boss ay napansin ito, paano pa isang pipitsugi na head na kumakaasta ay parang siya ang boss kesa sa kanya. At hindi rin niya alam kung bakit naniniwala siya kay Kayla. Wala kasi sa itsura ng mukha nitong umiiyak kanina na nagsisunungaling nito sa kanya. Totoo na ito. Nagkasundo na sila at pumayag na siya sa alok niya. Oo, siya ang nag-alok ng kanyang sarili. Mapapatay siya ni Bernard kapag nalaman noon ang ginawa niya. Yun ay kung buhay pa ang asawa niya. Can't we go tonight, Kayla? Biglaan ang tanong na iyon ni Red sa dalaga. Nagmamaneho ito papunta sa lugar niya. Ihahatid daw siya nito sa labasan at wala naman siyang magawa. Ano ibig nito sabihin na go tonight? Ang ibig mo sabihin ay mag-ano? Naiilang na tanong niya. Diyos ko, handa ba talaga siya? Hindi pa man lang ay naiiyak na siya. Pinagkaingatan nga niya ang sarili para kay Bernard tapos ay bigla na lang na ibebenta niya ang sarili niya. Ngayon sa isang iglap lang ay mawawala na iyon at ibang lalaki na ang makikinabang. Isang pangyayari ito sa buhay niya na ililihim niya habang buhay. Kahit na si Bernard ay hindi na makakaalam. Saglit lang naman ang 8 beses na may mangyayari sa kanila ng boss niya. Kasino na iyon? Pikit mata, Kayla. Paalala niya sa sarili. She has to swallow it. Yun lang ang mawawala. Virginity. Hindi ang buo niyang pagkatao. Pagkatapos ng lahat, magkakasama na sila ni Bernard kung buhay pa iyon. Tama. Patatawarin siya noon sa desisyon niya pero wala siyang mapapala kung tatanga-tanga na lang siya. If that's what you call sex, yeah. Kibit balikat nito. Mag-ano? This man just says every words with so much confidence. Kahit na ang salitang sex ay napaka-natural na lang sa bibig nito. Napalunok siya ng laway. Agad siyang nagbilang sa isip niya kung kailan nag-umpisa ang regla niya. Nang mawala si Bernard ay wala pa siyang regla at ngayon ay halos kokonti na lang ang nasa napkin niya. Pangatlong araw na niya at tumatagal lang iyon ng 5 araw. Sagad. Kayla, untag ng boss niya sa kanya kaya napatingin siya muli rito. May regla pa ako? Sagot niya na nagpasulyap dito sa kanya. Are you kidding me? Hindi po. Meron po talaga. Gusto niyo tingnan yung napkin ko? Hinamon niya ito dahil baka ayaw nitong maniwala sa kanya. Let me check. Anito kaya laglag ang ngalangalan niya. Seryoso ba ito? Wala siyang nagawa ng kapain nito ang harapan niya. Diyos ko po. Ang bilis ng kamay nito at walang kung ano-anong seremonyas. Hahawak ito kung kailan nito gusto at wala siyang magagawa roon. Sandali. May bayad dapat ang pagkapa nito kahit na 3,000. Pang initial payment sa investigator. Okay, I believe now, he said. Ay, nakapaba nito? Nagmamadali niyang hinablot ang kamay nito sa kanya kinuha ang panyo niya. Nakita niya na may alcohol ito sa dashboard kaya binuhusan niya ang kamay nito. Nasusunog ang mga pisngi niya sa hiya pero baka amoy regla ang kamay nito. Nakakahiya, pasintabi na lang. What's that? Kandautal siya. I'm cleaning the mess. Natawa ito sa sagot niya at binawi ang kamay. Nagpahid na lang ito sa suot na pantalon. It's okay. Papauwi na rin naman ako at maliligo. Naniniwala na ako na may period ka. Up. Until when is your period? Last day na. Bukas. Sabi na lang niya para kahit paano ay may paghahanda pa siya para sa sarili niya. So, weekend, the following day? Night, I mean. He said again but she just nodded. Kailangan na rin niya para mabayaran na siya. Wala na siyang pakialam sa isipin nito tungkol sa pagkatao niya. Hindi naman sila magka-close. I'll prepare the money. Tell your creditor that you'll pay in installment. Ask if he agrees to it. Order ni Red sa kanya kaya tumango siya. Tell him that your first payment is 40,000. Tumango siyang muli. Tango lang siya ng tango. Wala naman siyang sasagot dito. Alangan naman na hindi. Tatawagan na lang kita sa isang araw. Be attentive and answer my call. I'll send a text. That it's me. Okay. Yun naman ang sagot ni Kayla dahil baka mabali na ang leeg niya sa kakatango. Mahirap nang mahipan siya ng hangin mula sa aircon at ganoon na siya hanggang makauwi. Dito na ako, Sir Red.
Anya nang matanaw niya ang berdeng bahay ng may-ari ng paupahan. Papasok lang siya sa gate sa gilid. Bahay na nila. I'll pull over. Anito kaya naman nagtanggal na siya ng seatbelt at saka hinawakan ng bag. Handa na siyang bumaba. Tumalikod na siya tinawakan ng handle pero biglang hinawakan ni Red ang braso niya kaya nakaawang ang labi niyang pumihit. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ng dalaga nang hawakan nito ang likod ng ulo niya at saka siya biglang hinalikan. His fingers gripped the back of her head but to her surprise, it wasn't painful. Hindi mawari ni Kayla ang pakaramdam niya na lumapat ang labi nito sa labi niya. She never even tolerated Bernard to kiss her that way. Parati niya yung sinasaway pero ang isang ito ay mukhang hindi niya kayang sawayin. Babayaran siya nito. Yun ang kanyang nasa isip. Nakaawang ang labi niya, hindi siya makatugon. Hindi niya first kiss iyon pero iyon ang matagal at malaswang halik na naranasan niya. Sumakit bigla ang puso niya at para siyang liliyab pero bigla itong tumigil. Ang inaantok niyang mga mata ay muling napamulagat. That's for tonight, and more to come. He said and kissed again her lips as if emphasizing something. Hindi niya alam kung ano pinararating ng paghalik nito sa labi niya pero mahalay iyon. Kayla just gulped. Natuyo ang kanyang lalamunan pero ito ay casual na bumalik sa upuan. Dila ang labi. Good night, Kayla. He said with a smirk. Tumango na naman siya. Night. Talidalin niya itinulak ang pinto pero hindi iyon bumukas. Ayaw. Reklamo niya kaya may pinindot ito. Nakalak pa pala. Nang makababa siya ay nasapo niya ang dibdib saka naglakad ng mabilis papunta sa gate. Malilintikan siya sa Ate Rose niya kapag malaman ang kalokohan niya. Hindi pwede. Kahit gusto niya magtapat ay hindi niya magagawa. Pihadong iuuwi siya noon sa probinsya at baka gawin siyang pang-araro ng bukid. She has to be discreet. There's no turning back now. Pinatikim na siya ng boss niya at nagpapahiwatig na mukhang hindi na siya makakaatras pa. Pilit na pinormal ni Kayla ang sarili nang kumatok siya sa pintuan. Ipinagbukas naman kaagad siya ng ate niya kaya ngumiti siya. Ate, bati niya pero napasingot ito. Bakit ang bango mo? Amoy kang lalaki? Ha? Kinakabahan na tanong niya at kunwari inamoy niya ang sarili. Oo nga, langhiya amoy siyang bilyonaryo. Hindi naman ate, baka dumikit sa akin ang amoy. Kasi naglinis ako sa office ni boss. Ang bango ng office niya. Kaya pala, isinara nito ang pinto at ipinaglock na. May dala ako ate. Special empanada raw ito. Bigay din ni boss. Sinong boss? Yung sinasabi mong matandang binatang mahangin? Kinuha ni Rose ang dala niya at ito na ang naghanda sa mesa. Hindi yun. Mabilis na tanggi niya kaya natawa ito. Naniningil na raw yung gagawa sa bukid. 10,000 raw hanggang anihan na. Aabunuhan daw sana ni nanay kaya lang ay kinapo siya noon nung lumabas kami rito. Ang 6,000 na daw ang hawak niya. Tumango siya. Babayaran ko ate. Pakasabi muna sa tiya na mahuli na ang 4,000. Sige, kung may tabi iyon, hindi na yun hihingi sa'yo at sobrang naawa na nga sa lagay mo si nanay. Naganda na ito ng mesa at hindi siya makasabi na kumain na siya. Kakain na lang siya ulit dahil mukhang hinintay talaga siya ng ate niya. Okay lang ate. Si tiya naman nga ang napapagod sa pag-aasikaso. Magbibihis lang ako ate. Tapos ay kakain na tayo. Sige. Ngumiti sa kanya si Rose kaya pumasok siya sa kwarto. Gustusan dito, gustusan doon. Hanap dito, hanap doon. Nakakaramdam siya ng pagod pero ngayon pa ba? Ngayon pa ba na may nahanap na siyang pagkakakitaan at hindi lang basta kung sinong pipitsugin na Poncio Pilato? Humarap siya sa salamin at tiningnan ang mukha niya. Mr. Fontes' kiss lingered in her lips. A thing she didn't want to feel. Kung maaari sana ay kay Bernard lang ang gusto niya pero dahil kailangan, wala siyang magagawa. Naisalya ni Red ang kanyang susi sa mesa malapit sa sofa. Ganoon na lang ang tingin ni Delight sa kanya. Nakaarko mga kilay at nakatanga. Maaga pa kuya. Please, huwag mo ko sermonan na nakakaabala ko sa gabi ninyo. It's just... He glanced at the wall clock. Dangling on the beach wall. 7:47. Tamad siyang naupo sa solohang sofa at maya-maya naman ay may tumatakbo ng batang babae papunta sa kanya. Red!
Bulalas ni Nana sa kanya at agad na nagpakalong, kamuntik pang madapa sa haba ng suot na nightgown. "Nasaan si Ate June?" he asked, looking around. "Still at the grocery store. Matraffic daw." "Kaya pala." Sabi niya na inayos ang laylayan ng damit ni Nana. "Kaya pala ano?" "Kunot no ito. Kaya pala ang damit ng pamangkin ko ay pang Miss Universe ang haba." Natawa si Delight sa sinabi niya at napakamot sa ulo. Wala naman talaga itong alam sa pagiging ama kaya hindi na siya nagtataka kung ang damit ni Nana ay parang pang 10 taon. 4 na taon pa lang ito. "What do you have for me, Tito Red?" Tanong ng bata at binubusiklat ang bulsa ng kanyang long sleeves. "I don't have anything, sweetie. I just came from the office and dropped by to see you. Next time, I'll bring some. What do you want?" Nakangiti siya para makabawi. Pakaramdam na Red ay napakalaking kasalanan na pumunta siya sa bahay ng mga ito na wala siyang dalang anumang pasalubong. Sumingit lang naman kasi yun sa isip niya. Bakit? Dahil para siyang aapoy sa pagtitimpi. Langya. He was so horny at gusto niyang mairaos iyon. He wanted and he was dying to bed and do his Johnny dress. Yes. Thinking that she was a virgin. It was a long time ago since he had sex with an innocent woman. 5 taon na siguro ang nakakaraan at lahat na ng nasumpungan niya ay pwede nang koronahan pagdating sa kama. Ngayon na lang ulit siya makakatikim ng babaeng walang karanasan. Hanggang sa mga sandaling ito ay nararamdaman pa rin niya sa labi niya ang labi ni Kayla. "Okay." Nakangiting sagot ni Nana sa kanya. "Bakit parang aburido ka?" Tanong ni Delight sa kanya na naupo sa sofa. "Am I?" he asked, wrinkling his nose. "I know you, Red. Hindi ka ba nakabili ng babae?" "Shut up." Sagot niya at halos batuhin niya ang kapatid ng throw pillow. Hindi sila magkadugo pero magkapatid ang turingan nila sa isa't isa. Ampon sa Delight ng kanyang ninong Vandross pero anak ang turing dito ng mommy niya. Alam niya ang storya at mula sa pagkabata ay tinuruan siya ng kanyang ina na ituring na totoong kuya sa Delight. He had no one in his life. Ang ina nito ay minsan ang naging babae ng kanyang ama at anak ito sa isang Amerikano. Pero napakabait ng mommy niya para mahalin ito at hindi ituring na iba kahit na may nakaraan ang nanay nito at ang tatay niya. Imagine that? God, ayaw niyang i-imagine dahil kung siya ang babae, ayaw niya nang may sasabit-sabit. Mabuti na lang at lalaki siya, but it was so easy for his mother to handle everything. Lumaki siyang nakikita niya ang sobrang pagpapahalaga ng kanyang ama sa kanyang ina dahil sa kabutihan na taglay ni Helen. That was the reason why even though Delight was legally adopted by Vandross, Red still owned this man as his real older brother. And Delight was a good brother too. Napakabait nito. Mabuti at hindi ito nagmana sa tiyahin nitong siraulo at masama ang ugali. Bumuntong hininga ang binata. May maililihim ba siya kay Delight? "I have this certain woman. I was dying to bed," he admitted. Natawa ito at napailing. "Dying to bed, ha? Ikaw si Red Fuentes. Dying to bed a woman?" Baliw. Maagap na sagot niya kaya humalakhak ito. Nakalimutan niyang may bata sa harap niya. May regla siya. Ang lakas lalo ng tawa ni Delight sa sinabi niya. "Ayaw mo ng dinuguan?" "John, I don't believe that. Ang problema ay siya. Wala siyang experience at napauwo ko nang sabihin niya na sa susunod na lang." "And who is this woman?" "Ang dami nagkakandara pa sa'yo, Red. You're sticking and waiting for this woman?" "She's my janitress." Nabusuhan ko siya at hindi na ako makalimot. "Oh," tatango-tango nitong sagot. "I'll prepare a contract for her. I'll call Mello later." He accompanied it with a sigh. "Don't be upset. Bumawi ka na lang kapag nandiyan na. Just be careful. And for the end time, bro, I am warning you about these ladies, you bet. Mag-ingat ka dahil baka tulad din kay Dad ang kalabasan mo. As long as the woman is like my mother, it's totally fine. As of the moment, wala pa ko nakikitang tulad niya." Nakangisa at kampante niyang sagot. "She's 1 in a million." Mabilis naman ang sang-ayon ni Delight sa kanya. He nodded right away. When it comes to talking about their mother, hands up siya. Wala siyang masasabi sa nanay niya kung hindi wala iyong katulad. Napasandal siya sa sandalan at tumingin sa kisame. Reflection of Kayla's face showed up.
Ang sarap noong halikan. Langya, para siyang nadademonyo nang magpaubaya iyon sa kanya. He could smell her cologne. It was sweet and soft, and hindi niya alam. Hindi iyon tulad ng mga babaeng naamoy niya na parang naliligo na sa pabango at ang sangsang na ng amoy. Kayla's scent was very subtle, just like her subtle personality. Sigurado ka bang single yan? Tanong sa kanya na Delight kaya tumango siya. I saw her profile. Wala naman palang problema dahil na-stalk mo na. All you have to do is just wait until her period ends. And boom! Safe pa siya. Agad na lumipad ang mga mata niya rito. Safe? Takang tanong niya. Mahilig siya sa babae at sa sex pero wala siyang alam sa mga safe days na sinasabi. Ang alam niya safe kapag naka-condom. Yan lang. He doesn't trust safe and safe days. Enlighten me. Well, you will count 10 days including her period. Kung 5 araw ang period niya, may 2.5 days siya na safe days before her period starts and 2.5 days after it ends. 10 days. Paliwanag nito sa kanya at nakatanga lang siya. Agad siyang nagkalkula. Agad-agad niyang kinuha ang smartphone at saka nag-compose ng message. Kailangan niyang malaman ang eksaktong petsa. Naniniwala naman siya na may regla iyon dahil nakapahan niya ang napkin. This is red. When did your period start? And how many days does it last? When will it end? Reply. Are you sure about that, kuya? Ulit niya sa kapatid nang maitago niyang smartphone. We practice it. Subuko yan at ipapuputol kong ari ko kapag mintis. Damn you! Anyang natatawa kaya tumawa rin ito. Hindi ako nangungonsente sa'yo pero binata ka naman kaya i-enjoy mo lang. And you are so very much careful when it comes to bedding a woman. How come na interesado ka na hindi mag-condom ngayon? Naningkit ang isang mata ni Delight sa kanya. Hindi rin niya alam. Perhaps she find this woman clean. Yun lang at wala na. He wants to do her bare. Kahit 1 o 2 beses lang ayos na at mukhang matutupad iyon ngayon. Hindi naman siya ipahamak ni Delight. Alam niya. Naniniwala siya rito. Excited na siya. Hindi na muna siya magbabawas sa sarili niya. He will patiently wait until that day comes. Malapit na rin naman. 1 araw na lang ay magkikita na sila ni Kayla. Nakangiti siyang tumingin kay Nana na busy sa paglalaro sa mga tumutubong balbas niya. Kiss, Tito. I'm going now, sweetie. Be good, okay? He told the little girl on his lap. Bye, Tito. Be good too. He chuckled when Nana kissed his cheek and hugged him. Bumaba na ito mula sa kandungan niya. Kuya, alis na ako. Sige, mag-ingat ka. Anit sa kanya at saka ito tumayo. Inihatid siya sa pintuan. How is Ninong Van? Hindi pa ba siya uuwi? Naalala niyang itanong dito dahil hindi sila nagkakausap ng ninong niya. 2 linggo pa raw siya sa New York. He's still enjoying his life there. I'll call him later. You better. He was asking me about you the last time he called. Masyado ka na raw bang busy para hindi mo siya maalala? Nagatawa nitong sabi sa kanya. Napailing na lang siya at parang nag-guilty kahit paano. Nabusy talaga siya dahil sa kakapambabae niya. Tapos kapag bumalik siya sa opisina ay tambak na ang kanyang gawain. Sometimes his mother kept on asking him where he got his womanizing habit. And he just chuckled. Siyempre sa daddy niya. Well, hindi naman sa babaero talaga ang kanyang ama. Alam naman niyang attention at love seeker ang kanyang daddy. Nagkataon na mali ang babaeng napangasawa noon kaya naghanap ng atensyon sa iba at naglibang sa ibang babae. Pero saludo siya sa ama niya. Wala siyang masabi sa respeto na nakukuha ng mommy niya mula roon. And he was a fan of his parents' relationship. He was a fan of such love stories. He was a witness to everything. Naglakad na siya papalabas ng gate. Naghihintay doon ang kanyang mga tauhan at sumakay kaagad siya sa kotse niya dahil umaambon na. He checked his phone as he fastened his seatbelt. May reply na si Kayla sa kanya. 5 na ngayon, sir. Tapos na po pero nakakatakot kasi baka dumugo ulit. Bakit po? Mapapaalam pa ako kay Ate Rose. Naghahanap ako na may dadahilan. Magkasama kami dito sa upahan at kailangan ko magpaalam sa kanya. He composed a reply. Okay, think of a better excuse and good luck. Don't keep me waiting. I'm dying here.
Itinago niya ulit ang smartphone at hinayaan na kung magre-reply man iyon o hindi. Ayaw niyang masyadong ma-attach sa mga pakikipag-usap doon dahil wala siyang babae na tinatagalan. He meets a woman. He does, then he leaves. 5 araw daw ang regla ni Kayla tapos ay may palugit na sa 1 araw na sila magsasex. Ibig sabihin ay may 5 araw na safe. Napangisi siya. Nawala na ang ikinabubugnot niya dahil nalibang na siya sa pakikipag-usap. All that he has to do for now is to go home, sleep, and wait for the next day. Sandali. Parang ayaw na niya ng next day. Gusto niya bukas na. Right. He'll call Kayla and tell her to prepare because he can hardly wait no more. Sobrang laki ng mga mata ni Kayla nang makita niya ang text na Red sa kanya. Pupungas-pungas pa nga siya dahil kakamulat lang niya pero daig pa niya ang binabangungot. Totoo ba ito? Binasa niyang muli ang nakita niya sa cellphone. Let's do it tonight. I don't mind your period. Tonight and tomorrow night. I'll give you 80,000 pesos. Lalong lumaki ang mga mata niya nang ma-realize ang sinasabi ng boss niya. 80,000. Hindi na masama sa 2 gabi. Ang mahal naman niya. Hindi naman siya ganoon kaganda. Maraming mas maganda. Yung mga sopistikada, may mga trabaho at may sinasabi sa buhay. Wala daw iyong pakialam sa regla niya. Agad siyang tumayo at sinilip ang loob ng panty niya. Wala na siyang regla. Kahapon pa ay payapa na ang matres niya. Nang umuwi siya ay wala nang laman ang napkin niya. Agad siyang napabuntong hininga at naupo. 4:00 ng madaling araw ang text. 5:30 na. Natulog kaya ang lalaking iyon o ang nasa isip ay regla at pakikipagsex sa kanya. Nanlulumo siya nang maalala si Bernard. Kahit anong saksak ni Kayla sa kokote niya na para kay Bernard ang gagawin niya, hindi pa rin mawala sa kanya ang lungkot at ang konsensya. Tama ba na para makita niya ang asawa niya ay ibebenta niya ang sarili niya? At ano naman ang gagawin mo rito? Tatanga. Sita naman ang kalahati ng utak niya sa kanya. Pilit niyang iwinaksi ang kaisipan niya na nakokonsensya siya. She doesn't need virginity. She needs to prove herself the things that she can do for her husband. Puso niya ang mahalaga at pag-aari iyon ni Bernard. Pagkababae lang niya ang mawawala at hindi ang kanyang pagmamahal. Buo pa rin ang kanyang pagmamahal, kaya nga ito gagawin dahil hindi na niya kaya na tatanga-tanga lang sa isang lugar habang lumilipas sa mga oras at araw na wala siyang balitang natatanggap. She tried to compose a message for reply. Good morning, sir. Okay. Iyon ang matabang na sagot niya sa amo. Nag-isip siyang mabuti nang paalam niya sa Ate Rose niya at sana ay hindi siya mabulol sa oras na magpaalam siya. Tumayo siya at pumunta sa kanyang drawer. Kumuha siya roon ng ilang damit at saka inilagay sa kanyang bag na nasa may paanan lang ng foam na higaan nila. Kung ano ang magkapares na nakuha niya, yun na ang dadalhin niya. Wala siyang balak na maghanap ng pinakamahal at pinakamaganda niyang damit para magpa-charming sa boss niya. Kung ano isusuot niya sa trabaho, ay iyon na. Kayla, saan ka pupunta at nag-iimpake ka? Napalingon siya sa tanong na iyon ng Ate Rose niya mula sa pintuan ng kwarto. Heto na, bigla siyang kinabahan. Hindi niya alam ang sasabihin. Nakaisip na siya ng alibi pero hindi niya alam kung maniniwala ito sa kanya. She doesn't know if she's that convincing. She must try. May side. Tumikim siya. Langya naman ang laway niya at ngayon pa nagbabara. May sideline ako, te. She said. Sideline? Hindi ka papasok sa office? Papasok, ate. Gabi itong sideline ko. Maglilinis ako sa isa sa mga boss at babayaran ako per hour. Nagpatuloy siya sa paghahanda pero hindi umimik ang pinsan niya kaya napalingon siya. Baka kung anong sideline yan, Kayla. Ani nga nito. Naletya na. Baka nahalata pa siya ng ate niya at hindi siya makaalis. Dapat ay pang-igihan niya na mabuti ang salita rito. Ano naman sideline, te? Paglililis lang naman ang masters ko. Ate, gusto ko rin ito para magkapera. May papahanap ko ang asawa ko. Ani nag-iwas ng tingin. Sabagay, basta pagbutihan mo lang trabaho para matuwa ang boss mo. Sinong boss ba? Narekomenda lang sa akin, ate. Kasama mo ba si Berna? Sus ko, bakit ang dami nitong tanong sa kanya? Baka naghihinala talaga ito na may hindi siya magandang gagawin. Sana naman ay lumabas ng Ate Rose niya para huwag na madagdagan pa ang kaban niya. Pakaramdam nga niya ay hindi na siya aabot mamayang gabi para sa sentensya niya. Hindi ko siya kasama, ate.
Nakita kasi ako ni boss na umiiyak kahapon dahil sa termination. Anya na kinuha ang tuwalya. Termination? Matatanggal ka sa trabaho? Bakit? Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Rose kay Kayla. Hindi naman ate. Nakausap nga ako ng boss ko. Swerte na napagawi siya sa lobby. Hindi naman daw ako tatanggalin tapos ay inalok pa nga ako ng sideline. Walang maniniwala na nakakausap ko ang boss kahit si Berna. Hindi siya maniniwala sa akin. Pambihirang pagkakataon kasi yun. Tuloy-tuloy na sabi niya at para itong nakahinga ng maluwag. Salamat naman. Hayaan mo, kapag nakaluwag na ako, itutulungan kita sa paghahanap mo kay Bernard. Huwag ka na masyadong mag-isip. Bahala na ang Diyos. Ngumiti ito ng konti. Oo ate. Sige maligo ka na at susunod na ako. Lumabas na ito sa kwarto kaya pakaramdam niya ay sinaksakan siya ng oxygen. Nakahinga siya ng maayos. Sa locker sila ni Berna nagpang-abot. Nangangalumata pa ang kaibigan niya kaya natitigan niya ito. Kamusta? Tanong niya sa kaibigan. Ang mahal ng piyansa, Diyos ko. Anito, kagad at maluha-luha na. Naubos ng ipon ko. Kayla, 8,000 na nga lang ang ipon ko na wala pa. Halos maglupas sa ito nang sabihin iyon at umiiyak na napasalampak sa sahig. Umiiyak. Awang-awa siya sa kaibigan niya kaya agad niya itong dinaluhan. Kahit may sarili siyang mabigat na problema, hindi iyon dahilan para hindi niya damayan ang kaibigan niya. Sana ay naging mayaman na lang sila para hindi nila ito nararanasan ngayon. Parehas pa silang hikaw sa buhay. Tahana, nasaan na si Tim? Nakalabas na. Nakakaiyak kasi naghahanap buhay naman yung kapatid ko. Bakit yun pang hinuli? Pwede naman na yung mga mandurukot o kaya yung mga adik. Bakit naman yung matinupang tao na tumutulong lang sa amin yung mama? Naiiyak na hinagpis nito. Kapag nakakuha siya ng bayad sa boss, ibabalik niya ang 8,000 na nawala rito. Pangako niya iyon. Sobra na ang 80,000 para sa isang investigator sa isang linggo. Tahan na. May sideline ako mamaya. Ibabalik ko sa iyo yung pera ipinampiyansa mo. Diyos ko, ang daldal niya. Bakit ba naman iyon pa ang naisip niya para patahanin si Berna sa pag-iyak? Wala na kasi siyang maisip pa kaya ang sasabihin na lang niya ay bibigyan niya ito ng pera pagkatapos ng kanyang sideline. Sideline? Agad na umangat ang mukha ni Berna sa kanya. May lilinisan ako na mayaman. Naghanap kasi ako ng sideline dahil gusto kong makabayad sa isang investigator. May kontrata ko. Maniniwala ka ba na binigyan ako ni Sir Red? Wow! Lumaki ang mga mata ni Berna at napatakip sa bibig. Hindi na naman ito maniniwala. Oo na. Ani yang kinutukan ito sa noo. Hindi ka maniniwala kaya hintayin mo na lang ang 8,000 mo. Tumayo ka na. Daig mo pang namatayan. Esmid niya. Kala mo naman hindi siya naglupas sa simbahan. Anito kaya nainis siya at sinamaan niya ito ng tingin. O sige, mainis ka. Ani naman ito sa kanya kaya napakamot na lang siya. Inilagay niya ang bag nito sa loob ng locker nito at ganun din naman ang kanya. Totoo yun? Ako ba? Pwede rin ba ako mag-sideline? Ano sideline? Palagay ko tiba-tiba ka kasi yamanin si boss. Daldal pa ni Berna at himalang naniwala ka agad dito sa kanya. Medyo malaki pero isang buwan ito, Berna. 80,000 sa isang buwan. Diyos ko. Bulalas dito at inalog siya. Ipasok mo ako. Please, ipasok mo ako. Oo, ipapasok niya ito sa puwet na Red Fuentes. Wala itong kaalam-alam na marumi ang pinasok niya. May isang mayaman na magpapalinis lagi pero sabi ko ay gabi lang ako pwede. Ang bayad daw ay euro per hour. Pagsasinungaling niya, napakagaling na niya talaga. Euro? Ako rin? Ialok mo ako? Alok nitong muli sa kanya kaya halos mahilo siya. Oo, sasabihin ko sa kanya kapag pumirma na ako. Iaalok kita. Peste, sana nga ito na lang ang ialok niya kay Red para libre na siya. Natahimik na ang dalaga nang pumasok na ang iba nilang kasamahan. Naghahanda na sila at pinandilatan na niya si Berna para huwag na itong magsalita pa. Ayaw niyang pagchismisan. Kailangan na maging lihim ang lahat. Kahit dapat pakikipag-usap niya kay Red ay walang makakaalam. Sila lang ni Berna dahil sila lang naman ang mag-best friend doon. Mukhang nagets naman ni Berna kaya hindi na ito nag-usisa pa sa kanya. Isinara nito ang locker. Basta, pangako niya 8,000 rito pero sa ngayon ay kailangan niya ng katahimikan. Kayla Enriquez, are you in here?
Tanong na isang bariton ng boses na lalaki sa pintuan matapos ang isang katok. Parang siyang isang katawan na maraming ulo na sabay-sabay na napapihit. Katahimikan nga, di ba? Sinong buwisit na ito naghahanap sa kanya at buong-buo pa ang pangalan na binanggit sa kanya. She was stunned. A handsome man stood at the door and all of her co-workers drooled. This is Red's secretary. Kayla? Umarko ang kilay ng mistisong lalaki at tumingin kay Berna. Napalunok si Berna at tumingin sa kanya. Wanted ka, uy. Bakit po? Tanong niya. Come, I'll assist you to the president's office. He needs you there. Ani ng lalaki. She heard murmurs. Inulit ng mga kasamahan niya ang sinabi ng lalaki na kailangan siya ng boss. Promoted na si Kayla. Sa office na siya ng boss maglilinis. Anang isa nilang kasamahan kaya napalunok siya ng laway. Mabuti nga sana kung ganoon kaya lang parang hindi. Baka isa sa katuparan na noon ang kagustuhan na anuhin siya. Tumalon na lang kaya siya sa building. Nasulabi ka lang, tanga. Singhal niya sa sarili. Daig pa ni Kayla isang kriminal sa talim ng tingin sa kanya ng mga nasa floor ng presidente. Pangalawang apak niya ito sa floor na iyon na tulad nung una ay parehas na mga mata ang inaanin niya. Mapangutya. Of course, these people know who walks in and out of the elevator every day. Pare-parehas na mga mukha lang malamang nandoon dahil puro mga matataas ang posisyon ng mga nasa floor na iyon. Bago mukha siya, mukha ng isang janitor. Just constantly follow me. Lift your head. Miss Enriquez. Utos na lalaki sa kanya kaya sumunod naman siya. You're here for the boss and not for them. Tumango siya. That uplift her spirit somehow. Nakagaan iyon sa kanya at sa pagkatao niyang mababa. Wait here. Ani na lalaki saka itinuro isang cubicle. Pumasok iyon sa opisina ng boss matapos na kumatok ng dalawa. Papaupo na siya sa may silya roon. Hilot ang kamay. Sa pinto siya ni Mr. Fuentes nakatingin at parang walang tao sa paligid. Pasok na. Ani na lalaking kasama niya kanina kaya nabitin sa ere ang puwet niya.